Langin sa ating Diyos na buhay. Amang Diyos sa langit, ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa inyo sa umagang ito upang hilingin na pagpalain mo ang iyong salita. Bigyan mo ako, Panginoon, ng karunungan upang maipangaral ko ng tamang yung mga salita. Pagpalain mo rin po ang YouTube, ang Facebook, ang Internet, ang Himpapawid. I-bless mo lahat at tagapanood, tagapakinig natin sa umagang ito. Magpagaling ka, maghimala, magpalaya, Panginoon. Sa araw na ito, salamat po sa patuloy na buhay na bigay mo sa amin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. So, ang mensahe natin ngayon ay matagpuan at sa Unang Hari, chapter 17, verse 8 hanggang 16. Sunod-sunod na verse po yan. Unang Hari, chapter 17, verse 8 hanggang verse 16, sunod-sunod na verse. So bago po nangyari yon, dahil sa kasamaan ni Haring Ahab, ay sinabi ni Elias, hindi magkaroon ng ulan o hamog sa taong ito. 3 years at 6 na buwan na hindi umulan. Dahil sa kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ni Haring Ahab ng Israel. Amin ba? So si Elias na propeta, sinugo para pumunta sa batis. Doon, dinadalan siya ng uwak ng pagkain, umaga at hapon. So nung maubos na po yung tubig sa batis, sinabi ng Diyos na umalis sa roon. Kasi wala na siyang mainom doon. Kasi palala na po yung tagutom. Amen? Palala yung tagutom habang lumalakad yung mga taon. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka na rito, pumunta ka sa Siripta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda roon na magpapakain sa iyo ron. Amen? Biyuda. Ang inutusan ng Diyos sa magpapakain kay Elias. Pumunta nga siya ron at nang pumasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makainom? Sabi ni Propeta Elias sa babae, maaari po bang makainom? Sa verse 11, alis sa sana ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo ako ng kapirasong tinapay. Amen? Yan ang pakiusap ng Propeta Elias. Kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Sa 12, sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang iyong buhay na Diyos na wala kaming tinapay. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin niyon at makakain man lamang kami ng aking anak bago kami mamatay. Kasi yung kanila po na natira sa kanila ay konting harina na lang at ilang patak na langis. Kaya namumulot sila ng panggatong para lutuin yung konting harina at ilang patak na langis. Maring 3 patak na langis yung mayroon siya at konting harina. Dahil sa palala na po yung tagutom. Kunting harina at ilang patak na langis. So namumulot siya ng panggatong upang lutuin at makain man lamang kami na anak ko bago kami mamatay. Kasi para sa kanya, wala nang kasunod na pagkain. Kasi huling luto na lang yung kaunting harina at ilang patak na langis. Sinabi ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinasabi. Ngunit ipagluto muna ako ng isang maliit na tinapay. Amen? Sige, gawin mo yung sinasabi mo, pero ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay. At pagkatapos, magluto ka lang rin ng para sa inyo. Sa 14, sapagat ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, hindi maubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langit sa tapayan. Hanggang hindi sumasapit ang taklang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Yan ang
sabi ng Diyos kay Propeta Elias sa byuda. Amen. Ano sabi? Hindi ninyo maubos ang harina sa lalagyan, hindi rin matutuyo ang langit sa tapayan hanggat hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Amen. Yung kunting harina at ilang patak na langis. Makita ka lang yung bote pag pinapatak mo, maring 3 patak, ilang patak na lang. Yun mayroon siya. Amen? Kaya, yung byuda ang nagpakain kay Elias. Pinakain niya. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias. At nung sundin niya ang utos ng Elias, hindi nga naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina. Sa loob ng maraming araw, hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi nga natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamagitan ni Elias. Amen? Ganun talaga minsan. Ang Diyos ay nagpapatutuo sa kanyang mga lingkod para tumibay ang tao, yung pananalig ng tao. Amen? Ay nangyari po yun na yung kunting harina at ilang patak na langis ay nag-multiply. Hindi naubos yung pagkain ni Elias at ng mag-ina. Dahil ang Diyos ang nagsabi, yan po isang miracle ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Mahalaga yung ginawa ng babae sumunod. Kasi kung hindi sa sumunod, walang himala. Ang himala ay nandoon sa mayroong panampalataya. Ang himala ay nandoon sa sumusunod sa utos ng Diyos. So, sa 17, hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng byuda. Lumubha ang sakit ng bata at hanggang sa ito'y mamatayin. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, ano ikagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Sa 19, akin na yung bata, sabi ni Elias. Akin na yung bata, hindi na siya nakipagtalo. Akin na yung bata, sabi ni Elias. Kinuha niya ang bata at ibanik sa taas ng silid ng kanyang tinutuloy. Hindi lang pala pinakain si Elias, kundi binigyan pa ng silid tuluyan. Amen. Tingnan niyo yung ginawa ng byuda. Pinakain, binigyan pa ng silid na matuluyan si Elias sa kanyang bahay. Inilagay nilagay niya ang bata sa higaan, ng kanyang higaan at nanalangin. Yahweh, aking Diyos, ito po ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob sa akin? Sabi ni Elias sa Diyos. 3 bisis niyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito. Yahweh, aking Diyos, hiniling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Ang sabi sa 22, dininig ni Yahweh ang panalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Isang himala din po yan. Amen. Tingnan niyo yung ginawa ng Panginoon, binuhay ang bata. Amen. Yun yung ganti sa pagpapakain, pagbigay ng tuluyan. Amen kay Elias. Bakit minsan kailangan may mamatay? Para ipakita ng Diyos ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina. Saka sinabing, narito ang iyong anak, buhay na siya. Sumagot ang babae, natitiyak ko ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos at nagsalita si Yahweh sa pamagitan niyo. Kaya ganito talaga, minsan pinatutunayan ng Diyos, natiyak ng babae na talagang lingkod siya ng Diyos at nagsasalita siya sa pamagitan ng Panginoon Diyos. Minsan pinatutunayan ng Diyos na talagang lingkod ko yan. Ang pamagitan ng mga himalang ginagawa ng Panginoon. Amin ba ba? Ang pamagitan ng pagbuhay sa kanya anak. Nagkaroon ng kasiguraduhan ng bayan na talagang lingkod siya ng Diyos at nagsasalita siya sa pamagitan ng Diyos. Nagsasalita siya sa pamagitan ni Yahweh. Amin ba? Kaya, minsan, isang pagpatuya na may mga gumagaling, mayroong mga ganong sitwasyon para lalong patibayin yung byuda, lalong patibayin yung mga tao sa palibot. Amin ba? Amen, para patibayin yung panampalataya ng tao. Amen ba? Amen.
para palakasin sila. Amen. Kaya, ganun ang Panginoon. Minsan nagpatuto siya na, lingkod ko yan. Kaya may mga gumagaling, lingkod ko yan. Kaya may nabubuhay, lingkod ko yan. Kaya may salita na pinapangaral, kasi lingkod ko yan. Ganun ang ginagawa ng Panginoon. Amen. Amen mo ba? Kaya yung ginawa ng byuda, yung pinakain niya at binigay niya ng tuluyan sa kanyang tahanan si Elias, ay isang pagpakita ng magandang paugali ng isang tao. Amen. Kaya, ang Diyos ay gumawa ng himala para patunayan na si Elias ay lingkod niya sa pamamagitan ng pagbuhay ng kanyang anak. Amen mo ba? Amen. Natiyak na babae na talagang lingkod siya ng Diyos at nagsasalita siya sa pamamagitan ni Yahweh. Ganon ang Panginoon. Pinatitibay niya yung paniniwala ng mga tao sa palibot. Sa pamamagitan ng mga himala. Amen? Kaya, nakita ninyo yung ginawa niya? Siya yung nagpakain kay Elias. Siya ang nagbigay ng tulugan kay Elias. Kaya, yung bagay na yun, malaking bagay kay Elias. At, ang Diyos naman ay gumanti ng pagpapala sa byuda. Amen. Para ipakita ang kanyang walang hanggang kapangyarihan sa pamamagitan ni Elias. Dito naman sa panahon naman ni Eliseo. Kasi nung kinuha ng Diyos si Elias, si Eliseo pumalit. Na kanyang maestro ni Eliseo si Elias. Guro niya si Elias pagdating sa spiritual. Pangalawang hari, chapter 4, verse 8 hanggang verse 37. Pangalawang hari, chapter 4, verse 8 hanggang verse 37. Sunod-sunod na verse ba yan. Minsan si Eliseo pumunta sa city, sa Sunim. Pumunta sa Sunim. May isang mayamang babae roon na at siya ay inanyayahan na kumain sa kanila. Mula noon, doon na siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yun. Sa verse 9, sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang tao ito. Yan ang sabi ng babae na mayaman. Bakit di natin siya ipagawa ng isang silid para matuluyan niya? Tuwing pupunta siya rito, bigyan natin siya ng higaan, kutsyon, mesa, upuan, at ilawan. Siyempre pag may higaan, may kutsyon yun. Amen ba? Kinausap niya yung kanyang asawa ng babae. Nasabi niya tiyak na isang lingkod ng Diyos ang tao ito. Bakit di natin siya ipagawa ng isang silid para matuluyan niya? Tuwing pupunta siya rito, bigyan natin siya ng higaan, misa, upuan at ilawan. Isang araw sa 11, bumalik nga roon si Eliseo at doon nga siya nagpahinga sa silid na inanda para sa kanya. Tinawag niya ang katulong na si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita, babaeng Sunamita. Tinawag ito ang babae at nagtagal at dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mo, pinasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan natin ito. Itanong mo kung ano yung may tulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa puno ng hukbo. Yan ang sabi ng propeta Eliseo kay Gehazi na kanyang katulong. Sumagot ang babae, wala po kayong dapat alalahanin. Nasisiyahan na po kami sa aming pamuhay rito sa piling ng aming mga kababayan. Sagot ng babae. Sa 14, pagkaalis ng babae, tinanong Eliseo kay Gehazi na kanyang katulong, ano kaya ang may tutulong natin sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na kanyang asawa. Yung babae pa lang ito, walang anak at matanda na yung kanyang asawa. Amen.
Tawagin mo siya uli, utos ni Eliseo. Kaya at bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan, sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon ay magkaroon ka ng anak na lalaking kakalungin. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag mo po ninyo akong pasahin. Ngunit dumating ang araw na naglihi ang Sunamita at tulad ng sinabi ni Eliseo, nag-anak siya ng isang lalaki at pagkalipas ng halos 1 taon mula nang sabihin sa kanya, nagkaroon siya ng anak na lalaki. Yun yung hula sa kanya ni Propeta Eliseo. Yung Sunamita. Pero yung batang ito, namatay rin. Namatay rin itong batang ito. So, yung babae, pumunta sa Carmelio kung saan si Eliseo sinundo. May mga proseso pa po doon. Kung babasahin natin. Kaya lang napakahaba. So, si Eliseo po ay sumama sa kanya. Sa kanyang bahay. Na tinutuloyan ni Eliseo. Nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Sa 33, isinara niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Dinapaan niya ang bangkay at tinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos, itinapat niya sa bibig at mata ng bangkay ang kanyang bibig at mata. Mouth to mouth, eyes to eyes, hand to hand. Kuha nyo, sa matinding kumpasyon, hindi siya nadiri. Itinapat niya ang kanyang bibig sa bata, yung kanyang mata sa bata, yung kanyang kamay, hinawak niya sa kamay ng bata, dinapaan niya yung bata, tulad din ng ginawa ni Eliseo, tulad din ng ginawa ni Elias sa bata ng Juda na binuhay niya, ganon din ang ginawa niya. Hinawakan niya ang kamay ng bata, pagkatapos itinapat niya sa bibig at mata ng bangkay ang kanyang bibig at mata, at unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid at muli niyang dinapaan ang bangkay. Muli niyang dinapaan yung bangkay. Hinawak yung kanyang kamay sa kamay ng bata, itinapat yung kanyang bibig sa bibig ng bata, at itinapat yung kanyang mata sa mata ng bata. Amen. Ganito sila pag nagpagaling. Ganito sila pag bumubuhay ng patay sa panahon nila. Walang pag-alilangan. Kasi yung matinding kumpasyon na mabuhay ang bata. Ang bata ay bumahin ng 7 bisis at dumilat ang mga mata. Ipinatawag niya si Gehazi ang Sunamita at pumasok nito at sinabi, kunin mo ang iyong anak at ang bahay ng patrapa sa pangalan ni Eliseo bilang paggalang, at pagkatapos kinuha ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. Isang himala rin to. Binuhay ang anak ng Sunamita. Amen? At hindi lamang po yun. Nagkaroon pa rin ng 7 years na tagutom dahil sa kasalanan din ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. 7 years. Ang sabi ni Eliseo sa babae sa Sunamita, umalis ka rito. Pumunta ka sa ibang bayan. Pagbalik ng babae pagkalipas sa 7 years, yung kanyang lupain ay mayroon na pong nagsasaka. Kinuha ang kanyang lupain. So natao naman na yung hari ay nagtatanong kay Gehazi na katulong ni Eliseo na kung paano yung mga himalang ginawa ni Eliseo, kasi mas maraming ginawang himala sa Eliseo kaysa kay Elias. Okay lang po, wala namang problema. Basta't wag lang maging palalo. Amen. Na maging matalino yung tinuturoan ka sa nagturo. Walang problema. Basta't wag lang maging palalo yung tinuturoan. Mas maraming ginawang himala si Eliseo. Kung babasahin mo yung kasaysayan ni Elias at si Eliseo, mas maraming ginawa himala si Eliseo sa Israel. Amen ba?
So, sinabi ni Gehazi na katulong Eliseo na nagbuhay siya ng patay. Tama-tama naman dumating yung Sunamita at tinanong ng hari kung totoo. Sabi ng Sunamita, totoo, na binuhay ang kanyang anak. So, yung kanyang lupain na yon ay kinuha ng ibang tao. Nag-uutos ang hari ng isang kinatawan, isang tao na puntahan yung kanyang lupain at ibalik sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Lahat ng kanyang ani, ibalik sa kanya. Mula nang siya umalis sa kanyang lupain. Ay kung na ba yung umaani ng 200 trigo bawat pag-ani. Kasi sa loob ng isang taon mayroong tatlong pag-ani. Amen. O 2 bis na lang na pag-ani sa loob ng isang taon. Ay kung may talungan pa yon, may okrahan pa yon, may sitawan pa yon, ibinalik yun sa kanya. Kasi sabi ng Biblia, kapag ang hari ay nag-utos, hindi pwedeng baliin. Kailangan sundin. Amen. Yun yung mga gantimpala ng pagpapakain sa propeta Eliseo. Yun yung gantimpala sa pagbigay ng silid sa kanya. Yun yung gantimpala sa pagbigay ng misa, upuan at pagkain at ilawan. Amen? Nakita niyo yung ginawa mo sa lingkod ng Diyos? Mayroong gantimpala. Minsan, bihira na lang ito miniminsahe. Bihira na lang ipinapangaral. Si Elias at si Eliseo, sila yung kinatawan ng Diyos nung kapanahon na nasa Israel. Sila yung gumagabay sa tao para sumunod sa utos ng Diyos ang mga tao para makasunod sila sa kautosan ng Diyos. Napakahalaga ng kinatawan. Parang tatay, nanay, kayo yung kinatawan ng inyong anak, pag wala kayo, patay ang anak nyo. Amin po ba? Kayo yung kinatawan. Napakahalaga ng tatay at nanay para sa pamilya. Parang pastor. Ang pastor ang kinatawan ng simbahan. Pag walang pastor, walang pagtipo na ganito. Amen. Walang magtuturo. Kaya mahalaga ang kinatawan. Kinatawan ng Diyos. Para ituro ang kaligtasan, para ituro ang buhay na walang hanggan. Amen mo ba? Amen. Kaya mahalaga yung kinatawan. Mapapansin natin na yung ginawa nila sa mga lingkod ng Diyos ay mayroong ganti na maganda. Pagbuhay ng anak, pagbalik ng ari-arian, pagbalik ng lahat ng ani sa loob ng 7 taong nawala sa kanyang bayang Israel. Imagine mo yun, 7 taon, tapos ibabalik ng dubli, tripli, yung kanyang ani. Kasi ang utos ng hari, hindi yung pwedeng baliin. Talagang tuparin mo talaga yon. Kasi paparusahan ka ng hari pag hindi ka sumunod. Ang utos ng hari, hindi dapat mabali. Sabi ng Biblia. Dapat tuparin ang utos ng hari. Sa kapanahonan nila, ganun po yun. Amen! Praise the Lord! Kaya napakagandang dapat pag-aralan pa rin natin yung buhay na mga tao noon ng panahon para maging buhay natin ngayon. Magandang sundan. Kasi pag pinagpala mo pala yung lingkod ng Diyos, may balik na pagpapala din sa'yo. Amen. Maliban sa kaligtasan, maliban sa buhay na walang hanggan, may mga material na bagay pa na bubalik sa'yo. Tulad ni Elias na pinakain ng byuda, binigyan ng tuluyan, ginantimpalaan. Gaano kahalaga ang bata? Mahalaga ang value ng bata. Pinapakain, lahat ginagawa mo para palakihin. Tapos mamatay. Tapos buhay ng Panginoon. Amin ba? Napakahalaga ng buhay. Kung makita natin tayo may mga anak namatay
tapos bubuhayin. Gaano kasaya. Amen. Yun yung gantimpala sa mga nagpakain sa lingkod ng Diyos. Yun yung gantimpala sa mga nagbigay ng silid, tirahan, misa, upuan, pagkain, ilawan kay Eliseo. Amen. Kaya dapat natin makita yung kahalagahan nun. Yung kaimportantihan ng sikaso sa lingkod ng Diyos. Dito sa Mateo, chapter 10, verse 40, 41, 42. Mateo, chapter 10, verse 40, verse 41, 42. Sa 40, ang tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin. At ang tumanggap sa akin ay tumanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumanggap daw sa mga lingkod ng Diyos ay tumanggap kay Kristo. Pag tinanggap mo ang lingkod ng Diyos, tinanggap mo si Jesus. Pag tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo yung Ama. Amen. Ang tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin. At ang tumanggap sa akin, tumanggap sa nagsugo sa akin. Si Jesus ay sinugo ng Ama. At ang tumanggap sa isang propeta, dahil sa ito'y propeta, tatanggap ng gantimpala na ukol sa propeta. Amen. May mga gantimpala. Pag tinanggap mo ang isang propeta, dahil sa siya propeta, tatanggap ka ng gantimpala na naukol sa propeta. Ang tumanggap sa isang taong matuwid, dahil sa ito'y matuwid, tatanggap ng gantimpala na naukol sa taong matuwid. Ibig sabihin ng matuwid, mananampalataya. Yan ang ibig sabihin ng matuwid, mananampalataya. Tandaan ninyo, ang sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa pinakamalit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Malamig na tubig lang, may katiyakan sa gantimpala. Gaano ang value ng malamig na tubig? Nakakapawi ng uhaw. Amen. Ganun lang kaliit, mayroon ka ng gantimpala. Kapag pinainom mo ng malamig na tubig ang lingkod ng Diyos. Amen. Mayroon ka ng tiyak na gantimpala na matatanggap sa lingkod ng Diyos. Amen ba ba? Kaya napakahalaga na tubig lang ba may bibigay mo? Siyempre, kung malaki ang ibinigay mo, mas malaki din yung tatanggapin mo. At ang Panginoon ang magbigay ng gantimpala. Amen ba ba? Gaano kahalaga yung kinatawan? Tulad ng halimbawa ko, yung tatay at nanay ang kinatawan ng anak. Kung wala yung tatay at nanay, paano mabubuhay ang anak? Kaya importante ng kinatawan. Kung walang pastor, paano tayo matuto sa kaligtasan? Kung walang pastor, paano tayo matuto sa buhay na walang hanggan? Amen ba ba? Amen. Ang pastor na kinatawan ng Diyos para magturo sa mga tao para kung paano sumunod sa mga utos ng Diyos. Amen ba ba? Naka-importante na sumunod sa utos ng Diyos. Napakahalaga na masunod natin ang kalooban ng Diyos. Sabi nga sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa langit, kundi yung sumusunod lang sa kalooban ng aking Ama sa langit. Lahat tumatawag ng Diyos ko, Diyos ko. Kung hindi lahat ang tumatawag ng Diyos ko, papasok sa langit. Kung hindi mo naman sinusunod ang kalooban ng Diyos, hindi mo naman sinusunod ang utos ng Diyos, hindi ka pa rin papasok sa langit. Kahit na tumatawag ka pa ng Diyos ko, Diyos ko. Amen. Kaya mahalaga na malaman natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Salita ng Diyos, utos ng Diyos. Yan yung kalooban ng Diyos para sa atin. Amen. Kung walang nagtuturo sa iyo, paano mo matutunan? Na napaka-importante palang sumunod sa utos ng Diyos para papasukin ka sa kaharian ng langit.
Walang pinagkaiba sa pananampalataya at pagtanggap sa salita ng Diyos. Pagsunod sa utos ng Diyos. Para pahintulutan ka na pa yun na papasok sa kanyang karan. Kahit sabihin mo, kailangan mo ang Diyos, kung hindi ka naman sumusunod sa Kanya, hindi ka pa rin papasukin sa kaharian ng Diyos. Kasi maraming ganun. Ay sasabi, kilala ko ang Diyos. Pero hindi mo makitaan ng pagsunod. Amen. Dapat sundin natin yung mga utos ng Diyos. Tulad ng pag-ibig sa Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-isip at ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa. Yun yung mga halimbawa na utos sa pinakadakilang utos. Na pag hindi mo sinunod yan, ay hindi ka papasok sa langit. Amen. Kaya yan ay pinapractice din yan. Yung pag-ibig sa Diyos. Yung totoong pag-ibig sa Diyos. Kasi pag wala kang pag-ibig sa Diyos, anong kwenta ng buhay mo? Paano mo matunayan na iniibig mo ang Diyos? Sinusunod mo yung kanyang utos. Amen. Yan ang pagpatunay na iniibig mo ang Diyos. Amen po ba? Patunayan natin na talagang totoo ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang mga utos. Kaya mo bang mahalin ang Diyos? Buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. At pangalawa, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano mo ba iniibig ang sarili mo? Inaasikaso mo ang sarili mo. Ibig sabihin, ganun din ang gagawin mo sa kapwa mo. Ganun nga yun. Kasi ibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Magkaroon ka ng pagmahal sa Diyos, pagmahal sa iyong kapwa. Yan ang pangunahing utos. Pinapractice yan. Binubulay yan. Iniintindihan. Hindi lang sa bibig. Amen. At marami pang mga utos na binigay ang Panginoon na dapat sundin. Tulad ng Galatia chapter 6, verse 2. Magtulungan tayo sa pagbuhat ng pasanin. Sa ganung paraan, matutupad natin ang mga utos ni Kristo. Ang utos ni Kristo dapat sundin. Yung pagtutulungan sa pagbuhat ng pasanin. Marami tayong mga pasanin sa buhay na ito na dapat natin pagtulong-tulungan. Pag wala kang pakalam sa pasanin ng simbahan, hindi ka totoong sumusunod kay Kristo. Amin po ba? Pag wala kang pakalam sa mga pasanin sa loob ng simbahan, hindi ka totoong sumusunod kay Kristo. Amen. Dapat naramdaman mo yun, yung mga pasanin na yun. Iniisa-isa ng IMSI yun. Ang simbahan ay maraming pasanin. Maaaring hindi nyo alam yan kasi hindi kayo nagpupuko sa simbahan. Sa pamilya mo lang tingnan mo. Sa pamilya na lang tumingin kayo. Lahat ng pasanin sa pamilya. Maraming pasanin sa pamilya. Amen ba ba? Pag hindi mo nakita ang mga pasanin mo sa pamilya mo, bulag ka. Wala kang pakiramdam. Lahat na pangailangan ng iyong mga anak, pasanin mo yan. Araw-araw. Isa-isahin mo. Sa bawat pagkilos, bawat paggalaw, mayroong mga pasanin sa pamilya. Dapat kita mo yan. Pag maliit pa mga anak mo, maliit pang gastusin yan. O pag lumalaki na yan, lumalaki rin ang gastusin. Amen po ba? Yan yung mga pasanin yan. At ang simbahan ay maraming pasanin. Alam mo ba, hindi madaling maging kinatawan? Hindi madaling maging kinatawan. Ibibigay mo yung oras mo, panahon mo, para sa pananalangin. Sa paglilingkod, sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi madaling maging kinatawan. Pag sandi lang, upo kayo dyan.
Kapag sinubaybayan niya, hinimay-himay niyan, araw-araw, makita niyo, napakalaki pala ng pasanin. Yung mga pangailangan. Amen? Galatians chapter 6, verse 6, verse 7, verse 8, verse 9. Chapter 6, verse 6 hanggang verse 9. Sunod-sunod na verse po yan. Kung umpisahan natin sa verse 6, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng magandang bagay sa mga nagtuturo. Specific po yun. Yung tinuturuan na po ng salita ng Diyos, dapat magbigay ng magandang bagay sa mga nagtuturo. Sinasabi po yan ng Espiritu, sinasabi po yan ng Diyos. Dahil ang Espiritu ay Diyos. Amin ba? Huwag ninyong nilangin ang inyong sarili. Hindi maring tuyain ang salita ng Diyos. Hindi maring insultuhin ng Diyos. Kung ano yung tinanim ng tao, yun din yung kanyang anihin. Kung ano yung itinanim mo, yun yung anihin mo. Ano ba yung mga itinatanim natin? Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay mag-ani ng pagkabulok mula sa laman. Laman tao yun. Kasi tao laman tayo eh. Tao laman po yun. Laman tayo, laman. Nasa laman tayo. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay mag-ani ng buhay na walang hanggan. Kapag nagtanim ka daw para sa Espiritu, sinunod mo, ibig sabihin ng pagtatanim, pagbibigay po yun. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay pagbibigay, mag-ani ng buhay na walang hanggan. Specific po yung kung saan tayo pinapatanim, sa nagtuturo. Amen. Ang tinuturuan ng salita ng Diyos dapat magbahagi ng magandang bagay sa mga nagtuturo. Kung ano yung tinatanim ng tao, yun din ang kanyang anihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay mag-ani ng pagkabulok mula sa laman. Kapag ang nasusunod, ikaw, mabulok yan, mamatayan. Yun ang ibig sabihin kapag ang nasunod tao, dapat ang nasunod ang Diyos. Amin mo ba? Dalawa na naman, tao at ang Diyos. Kapag ang nasunod tao, uwi sa pagkabulok, uwi sa pagkabulok sa laman, pagkamatay. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Dapat ang masunod, Espiritu o Diyos ang dapat masunod. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo aani kung hindi tayo susuko. Specific po yun kung saan magtatanim sa mga nagtuturo. Amen po ba? Nakadireksyon. May direksyon. Yung tinuturuan dapat magbigay ng magandang bagay sa nagtuturo. Amen. Hindi po yung pang sarili. Kundi yun po yung itinuturo ng Diyos. Na yung tinuturoan dapat magbigay ng magandang bagay na mayroon siya sa nagtuturo sa kanya. Mas magandang magtanim sa magandang lupa, sa matabang lupa. Kaysa magtanim ka sa bato-bato. Kaysa magbigay ka doon sa mga bato-bato ang puso. Amin ba ba? Walang tutubo. Mas maganda magbigay, magtanim doon sa ipinagpipri ka. Idinadalangin ka sa Diyos kaysa walang pananalangin.
Walang blessing na babagsak kapag itinanim mo ang iyong pangtanim doon sa hindi marunong mag-pray. Walang tutubo. Kaya minsan bigay ng bigay tayo sa mga tao, hindi man marunong mag-pray, hindi naman tayo pinapanalangin. Walang tutubo, walang pagpapala ang nalalabas. Amin mo ba? Amen. Wala talagang pagpapala na nalalabas kasi hindi man marunong mag-pray. Hindi marunong humiling sa Diyos, hindi marunong dumalangin sa Diyos, hindi marunong humingi sa Diyos. Paano ang pagpapala na nalalabas? Amen? Walang lalabas sa pagpapala. Kapag nagtanim ka sa bato-bato, sa taong bato-bato ang puso, sa taong hindi marunong magpasalamat sa Diyos, sa taong hindi marunong humingi sa Diyos, sa taong hindi marunong manalangin sa Diyos, walang lalabas sa pagpapala. Kapag ang tinaniman mo ay ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos, maraming pagpapala na lalabas. Hindi lang pagpapala, maging yung ating kaligtasan, maging yung ating buhay na walang hanggan, ay matatamo natin pagdating ng taktang panahon. Amin mo ba? Malinaw po ba mga kapatid? Subukan kang magtanim ka doon sa walang pakinabang, walang lalabas na pagpapala. Tanggap lang ng tanggap yun. Kaya specific, binibigyan tayo ng tamang direksyon kung saan tayo magtatanim. Saan nagtuturo ng salita ng Diyos. Amin mo ba? Para nakasigurado ka na yung itinanim mo ay tutubo, lalago at magbunga. Babalik sa'yo. Amin mo ba? Amen. Yun po yung katotohanan. Pag nagbigay ka sa taong walang panalangin ginagawa sa'yo, walang lalabas sa pagpapala. Merong ganun. Kahit sa pamilya natin. Walang uusbong na pagpapala. Walang kaligtasan na lalabas. Walang buhay na walang hanggan na darating kapag nagtanim ka sa taong hindi manampalataya. Amen mo ba? Kaya may specific ang pagtatanim. Yan po nakasulat sa Galatia chapter 6, verse 6 hanggang verse 9. Kaya huwag daw tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng taktang panahon tayo, ani, kung hindi tayo susuko, baka mamaya kung kailan ka sumuko, yung malapit ka na mag-ani, hindi mo na matatanggap yun. Dapat hindi ka sumusuko sa iyong pagtatanim. Kasi may takdang araw ng pag-aani na itinakda ng Diyos sa ating mga itinatanim. Yan ang sabi ng Galatia, chapter 6, verse 9. Mayroon takdang panahon na anihin natin yung lahat ng itinatanim natin. Huwag ka nga sa naani ka kung wala kang itinanim. Aasa ka na may anihin ka, wala ka na may itinanim. Yung umaasa lamang na may anihin, yung mga nagtatanim. Nagtatanim ka sa spiritual. Baka maya, umaasa ka na ani ka, hindi ka naman nagtatanim. Ako, sa totoo lang, kahit makatanggap ako ng 20 pesos, tapat ako. 50, tapat ako. Kayo, pag tumanggap pa ng 100, tapat ba kayo? Baka inuuna nyo lang sarili nyo, wala kayong pagmamahal sa Diyos. Dapat may pagmamahal ka sa Diyos. Kapag mahal mo ang Diyos, unahin mo siya. Bago isarili mo. Amen?
Yun dapat yung pinapractice natin na inuuna natin dapat ang Diyos. Kaya pag magkaroon tayo ng problema, tinatawag natin ang Diyos. Minsan nagkakaroon tayo ng mga problema dahil sa ating mga pagsuway. Amin mo ba? Gusto natin pagpalain tayo. Hindi marunong tayo magpala. Pag nakahawak tayo ng mga sweldo natin, hahawakan natin lahat. Hindi man lang natin naalala ang Diyos. Hindi man lang natin naalala ang templo ng Diyos. Amen? Ganun ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Inuuna mo siya. Amen po ba? Sino ba ang nagmamahal sa Diyos? Taas ka po ang kamay? Kayo mga hindi nagtaas ang kamay. Ulitin nga, sino ang nagmamahal sa Diyos? Wow, ang ganda naman. Lahat nagtaas. Woo! Praise the Lord! Lahat nagmamahal sa Diyos. Sana nga totoo. Kapag mahal mo ang Diyos, unahin mo siya. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, unahin mo siya kasi mahal mo siya. At ang lahat ng mamahal sa Diyos ay gagantimpalaan ng Diyos. Yan ang katotohanan nun. Tingnan mo lahat na nagmahal sa lingkod ng Diyos. Elias, Eliseo. Mayroong mga gantimpala. Sila yung mga kinatawan sa Israel. Sila yung gumagabay sa mga tao para ang mga tao ay makasunod sa utos ng Diyos. Paano kung walang kinatawan? Paano natin susundin pag walang nagtuturo ng utos ng Diyos? Ay di kanya-kanya tayong lakad. Walang makakaalala sa Diyos pag walang magpapaalala tungkol sa Kanya. Amin mo ba? Kaya nga linggo-linggo pinapaalala natin yan eh. Kasi darating ang takdang panahon na lahat tayong magsusulit sa Diyos. Pag sulit mo sa Panginoon, pagdating ng ending ng buhay, huli ng buhay, magsusulit ka sa Panginoon. Anong mukhang iharap mo? Hindi ka naging tapat. Hindi ka naging totoo. Amen? Baka mahiya ka. Baka hindi ka makatingin sa Kanya. Kasi sa lupa pa lang, alam mo na hindi ka sumunod. Alam po natin yan kung sumusunod tayo o hindi tayo sumusunod. Alam po natin yan. Alam natin yan sa puso natin. Alam natin kung tapat tayo sa Kanya o hindi tayo tapat sa Kanya. Alam po natin yan sa puso natin. Kasi nagbabasa tayo ng Biblia at linggo-linggo, Merkulis, Bernes, itinuturo natin ang mga salita ng Diyos. Kaya hindi nyo masisisi ang Panginoon pagdating ng takdang panahon. Nasabihin mo, wala kang alam. Wala kang naintindihan. Kasi nga, halos tayo nakikinig lagi ng mga mensahe ng Panginoon. Lagi may paalala. Radyo, telebisyon, internet, YouTube. Amin mo ba? Lagi tayo nakaka-encounter, lagi tayo nakakabasa ng mga salita ng Diyos. Kaya hindi mo pwede sabihin, Lord, wala akong narinig. Baka nagbingi-bingihan ka lang. Kaya may specific po yan. Lahat ng nagpakain, lahat na nagpainom sa lingkod ng Diyos, lahat na nagbigay ng silid o bahay sa Diyos, sa lingkod ng Diyos, lahat na nagbigay ng misa, upuan, ilawan, ay tumanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Hindi po nasasayang yun. Lahat po ng mga ginagawa natin, mga kapatid, nakikita po yan ng Panginoon. Lahat. Wala kang alam sa salita ng Diyos pag sinabi mong hindi nakikita ng Diyos yung ginagawa natin lahat. Lahat ng ginagawa ng tao sa buong mundo, alam po ng Diyos. Bakit?
Yung hininga ng tao, galing sa Diyos. Pumapasok yan sa puso natin, pumapasok yan sa ating espiritu, kaluluwa at katawan. Kaya, yung hininga na yan na galing sa Diyos, yan yung hinihinga natin. Kaya sabihin mo, walang alam ang Diyos sa'yo. Nagpasalamat ka ba sa Diyos? Mula pagsilang mo, humihinga ka? Hindi ka gumagamit ng oxygen? Amin mo ba? Papasalamat ka ba sa Diyos na humihinga ka? Mula ng pagsilang mo, walang bayad. Hindi mo binabayaran yung hangin. Hinga ka lang ng hinga. Hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Kain ka lang ng kain. Hindi ka marunong tumingala at magpasalamat sa Diyos. Merong ganong mga tao, kain lang ng kain. Dapat hindi na tayo ganyan. Amin mo ba? Tuwing kakain ka, ipagpasalamat mo sa Diyos. Kasi pinasok mo sa bibig mo, sa tiyan mo, yung pagkain binigay sa iyo ng Diyos. Lahat na tinatanggap natin, ipagpasalamat natin. Pagkatanggap mo ng kinsinas, ipagpasalamat mo sa Diyos. Pagkatanggap mo ng katapusan, ipagpasalamat mo sa Diyos. Kasi yung lakas na binigay sa iyo ng Panginoon, galing din sa Kanya yan. Yung buhay mo, galing sa Kanya. Lahat tayo kasama pamilya natin. Amin mo ba? Ay, hindi na kapag hinayang magtapat sa Diyos. Hindi na kapag hinayang maging totoo sa Diyos. Kasi yung lakas mo, yung buhay mo galing sa Kanya. Dapat nakikita natin yun. Yung hinihinga natin galing sa Diyos. Lahat na mayroon tayo galing sa Diyos. Dapat mong makita at maintindihan. Amen? Wala ka kahit katiting. Wala ka kahit isa. Dahil lahat ng bagay galing sa Diyos. Kaya gano'n na lang pagsisikap ko na makapaglingkod sa Diyos. Makapagturo ng salita ng Diyos. Magtapat sa Diyos kasi alam ko na lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Iniingatan ko ang sarili ko. Para pamilya ko, huwag mabutasan ng demonyo pa, huwag siya makapasok. Kasi pag nabutasan ka, papasok yan sa loob ng pamilya mo. Papasok yung pandaraya, papasok yung panininang, papasok yung problema. Ay dapat silyado yan. Kaya ako naging modelo ako sa pagtatapat sa Panginoon. Bakit? Pinoprotektahan ko rin kayo. Kaya sa inyo na yan. Kung hayaan nyo may butas kayo, hayaan nyo, pasok labas ang diablo sa inyo. Nasa inyo na yan. Amen mo ba? Dapat walang siyang mapapasukan sa atin. Walang maging rason para makapasok sa ating buhay, pamilya. Amen po ba? Alam nyo na ngayon, may specific pala kung saan dapat magtanim. Sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos, huwag kayong ma-open sa ganon kasi yan ang sabi ng Diyos. Kailangan tayo maging totoo. Sa ibang mga bahagi ng talata, mababasa mo rin na magbigay tayo sa mga nangailangan. Pero yung binasa natin, may specific. Sa ibang bahagi ng kasulatan, magbigay tayo sa lahat ng nangailangan. Kaya lang yung pinag-aralan natin ngayon, magtanim sa
mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Dito sa Pilipos, chapter 4, verse 16, verse 17, verse 18, verse 19. Ito specific dito. No, ako yung nasa Thessalonica, sa 16. Chapter 4, verse 16 hanggang 19. Sunod-sunod na verse. No, ako yung nasa Thessalonica, makailang ulit na pinadala niyo ako ng tulong. Ito yung mga taga-Pilipos. Makailang ulit nilang pinadala ng tulong si Pablo. Specific din si Pablo. Hindi sangat kung laging tumanggap ng makalob. Kundi ang nais ko'y makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Mayroong masaganang gantimpala. Ang nais ko'y makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ang liham na ito ang pagkakilala ng lahat ng kaloob niyo sa akin. Dahil doon sa sulat na yun, nakita doon yung laman kung magkano. Ang lahat ng kaloob niyo sa akin. Higit pa sa pangailangan ko, ang tulong niyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Si Epaprodito ay pastor din ni Pablo. Ama, ito'y tulad ng mabangong handog sa Diyos, alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. So yung tulong nila kay Pablo, sabi doon, Ama, ito'y tulad ng mabangong handog sa Diyos. Mabangong handog sa Diyos. Inaamoy ng Diyos. Mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. Amin po, mapapansin po niyo. Specific din. Kung kanino papunta yung tulong ng mga taga-Pilipos. Kay Apostol Pablo. Sa lingkod ng Diyos. Sa 19 at buwan sa hindi maubos sa kayaman ng Diyos, ibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sa 20 purihin ng Diyos at Ama, magpakailanman. Amen. Amen ba ba? Hindi kalat-kalat yung pagtulong. Hindi sinabi na tumulong para sa lahat, kundi specific para kay Pablo. Tingnan niyo yung gantimpala sa 19. Dahil sa mga taga-Pilipos na tumulong kay Pablo sa kanyang pangailangan. Ito yung mga taong tumanggap ng masaganang pagpapala. Ito yung mga taong nagbigay ng tulong kay Apostol Pablo sa kanyang pagministeryo. Nung nagmiministeryo pa siya sa taga-Thessalonica, maraming bisis yung pinadala ng tulong ng mga taga-Pilipos. At yung mga taga-Pilipos, pagdating sa pagtulong bukas. Kaya may gantimpala ang Panginoon sa 19, at buhat sa hindi maubos sa kayamanan ng Diyos, ibigay niya ito sa pamagitan ng Kristo Jesus. Tingnan nyo. Specific din ba? May pagmamahal sa lingkod ng Diyos. Tingnan nyo yung gantimpala. Buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi maubos-ubos. Ibinigay sa ila ng Diyos ang kayamanan hindi maubos-ubos. Ito yung masaganang pagpapala na tinanggap ng mga taga-Pilipos. Dahil sa bukas ang kanilang kamay, bukas ang kanilang mga puso sa pagsuporta sa pangailangan ni Apostol Pablo. Hindi sinabi na nagtulong sila para sa lahat, kundi specific kay Pablo lang. Bawat salita ng Diyos ay totoo. Ito yung magandang basbas sa mga simbahan. Amen. Amen mo ba? Dapat natin maintindihan. Tulad ni Elias, ni Eliseo. Lahat ng ginawa sa kanila. Yung byuda, sumanita, ay mayroong matiyak at sigurado ang gantimpala. Sila yung mga kinatawa ng Diyos. Si Pablo yung kinatawa ng taga-Thessalonica, taga-Macedonia, sa lahat ng simbahan na kanyang itinayo, siya yung kinatawan. Siya yung kinatawan ng mga taga-Pilipos. Napakahalaga ng kinatawan. Dahil kung wala yung kinatawan, hindi yan mabubuo.
Yan ay ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Amin po ba? Naglagay siya ng kinatawan para gumabay sa mga tao, para magturo sa mga tao, para makasunod tayo sa kanyang salita. Amin ba? Kung walang kinatawan, hindi mabubuhayan. Kasi ang kinatawan, naging kasangkapan na yan ng Diyos para gawing instrumento para sa mga tao. Para i-guide ang mga tao sa paglilingkod sa Diyos. I-guide ang mga tao sa pagsunod sa utos ng Diyos. Amin mo ba? Kaya mahalaga yung kinatawan. Alam niyo ba, si Josue nung nakipagdigma sa kanilang mga kaway, sinabi ni Josue, tumigil ka araw, tumigil ka buwan, at alam mo ba sumunod ang Diyos? Hindi nga lumubog yung araw, hindi nga lumubog yung buwan. Kasi nga, mas magandang maliwanag na nakipaglaban kaysa madilim. Kaya sila nanalo. Sumunod ang Diyos. So sabi ng Diyos, kailanman hindi ko na ulitin to, na ang Diyos ay sunod sa tao. Alam mo kapag nagigipit ang Lord, talagang mangyayari talaga. Amen? Kaya, kayang ibukas ng Diyos ang langit. Amen. Alang-alang sa atin. Sa ating mga prayer. Amen ba? Para patutuhanan yung kanyang lingkod. Alam ba yung mensahe ito pag linggo lang to? Hindi yung nawi-witness pag Friday, pag mentoring. Yung power ng Lord. Nagpatuto na talagang yung kanyang lingkod ay totoo. Sa pamagitan ng mga pangitain, sa pamagitan ng mga miracle ng Panginoon, kulang ang isang araw na pakinig. Pagkatapos babaliwalain na natin, hindi matanim sa ating puso, gawin lang ng dyablo. Yung panampalataya natin, yung ating kaligtasan, huwag niyong hayaan na yung binhi, yung salitang ipinapangaral sa inyo, ay agawin lang ng dyablo. O tukain lang ng ibon. Ang ibon dyan nag-represent sa dyablo. Huwag niyong hayaan. Ingatan niyo yan sa inyong mga puso. Tanggapin niyo ang salita ng Diyos. Tingnan niyo yung tatlong lupa. Hindi tumanggap. Ang isa lang tumanggap. Nagbunga, lumago. Nagbunga ng tigla 30, tagaan na po 100. Yung panghuling lupa. Kasi tinanggap niya ang salita ng Diyos eh. Sabi doon. Yung iba, nakinig lang, hindi tinanggap. Hindi na natili sa kanilang puso ang salita ng Diyos. Hindi tumimo sa kanilang mga puso ang salita ng Diyos. Amen? Kailangan tumimo yan sa puso natin. Kailangan manatili yan sa puso natin. Kasi yan ang susi ng ating panampalataya. Yan ang susi ng ating kaligtasan. Kailangan lahat tayo maging totoo sa Diyos, lahat tayo maging tapat sa Diyos. Kasi darating ang ending ng buhay, lahat tayo magsulit. Isang araw, saglit lang, nasa harapan na tayo ng Panginoon. At ito na yung pagsulit natin. Amen. At kapag hindi ka naging totoo sa Panginoon, hindi ka naging tapat sa Diyos, sisiguraduhin ko sa iyo, matatakot kang humarap sa Panginoon. Matatakot kang humarap sa Panginoon. Amen mo ba? Alam mo, sa lupa ka parang hindi ka naging tapat. Alam mo yan. Hindi mo matatanggi sa iyong puso yan. Na alam mo sa lupa pa lang, hindi ka naging tapat sa Diyos. Hindi ka naging totoo sa Diyos. Kaya, pagsikapan natin na maging tapat sa Diyos, maging totoo sa Diyos. Amen. Kasi may pandinig ka, may isip ka, may puso ka, lahat, kumplito ka. Yung tainga mo hindi nakaganon na pag umulan ay sasahurin yung tubig, nakaganon yung tainga natin para may proteksyon. Amen mo ba?
Yung kilay natin nakalagay sa mata natin para proteksyon ng kilay natin. Binagyan tayo ng Lord ng bibig. May mga purpose yan. Kamay, pa. Pa, hindi ka magkulang. Para magpasalamat sa Diyos kasi kumpleto ka. Amin mo ba? Kumpleto ka, kapatid. Dapat mo makita yan. Kaya dahil kumpleto ka, maging tapat ka sa Diyos. Ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Ibig sabihin, kung susumahin natin lahat ng gumawa na mabuti sa lingkod ng Diyos, ay tumanggap ng mga gantimpala. Amin mo ba? Kaligtasan, buhay na walang hanggan. Maging material na bagay, tinanggap nila. Pagbuhay sa kanilang mga anak, kayamanan hindi mo ubos-ubos. Amin po ba? Kaya, saan tayo ipinatatanim? Sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Yan ang sabi ng Espiritu. Ang Espiritu ay Diyos. Magtanim tayo sa matabang lupa. Huwag kayong magtanim sa bato-bato na hindi marunong magbalik sa Diyos. Kahit magpasalamat sa Diyos, hindi marunong magbalik ang pasalamat sa Diyos. Kahit magtapat sa Diyos, hindi tapat sa Diyos. Kaya minsan, kahit tao tayo, naging madamot tayo. Bakit naging madamot? Kasi yung binibigyan mo, hindi naman tapat, kaya naging madamot. Lalo na ang Diyos. Amin mo ba? Kaya minsan, ang Diyos ay naging madamot. Bakit? Hindi naman tapat sa ang tao sa Kanya. Tanggap lang ng tanggap ang tao. Kain na lang kain ng tao. Hindi marunong magtapat sa Diyos. Amen. Mas magaling na sa maliit pa lang pinapractice natin yung pagtatapat sa Panginoon. Kasi pag malaki na yan, lalo ka maghinayang dyan. Totoo yan, kapatid. Kung sa maliit pa lang naghihinayang ka na, sa maliit pa lang ay makasarili ka na, wala ka nang pakialam sa Diyos. Lalo pa pag malaki yan. Hindi mo magawang ibalik sa Diyos yan. Kasi kung yung maliit, naghihinayang ka, hindi mo makikita ang Diyos kasi iniisip mo ikaw lagi, ikaw lagi, ikaw lagi, ikaw lagi, hindi mo nakikita ang Diyos. Kasi nakikita mo, puro ikaw, puro pamilya mo. Alam ba may napunta sa impyerno? Inuna ang pamilya, inuna yung pagtulong, inuna yung trabaho. Sa impyerno na bagsak. Bakit? Nakalimutan nilang may Diyos na dapat unahin. Amin mo ba? Napunta sila sa impyerno. Inuna yung pamilya, inuna yung trabaho, inuna yung pagtulong. Bakit sa impyerno bumagsak? Kasi nakalimutan nila ang Diyos na siyang dapat unahin sa lahat ng bahagi ng buhay nila. Amin mo ba? Yun yung pinakamatindi kasalanan ng tao na makalimutan mo ang Diyos. Sa lahat ng bahagi ng buhay mo, dapat lagi mo maalala ang Diyos. Dapat inuuna mo ang Diyos. Pag pinapractice mo lagi na, sarili mo lagi inuuna mo, pamilya mo lagi inuuna mo, kasalanan din yan sa Diyos. Dapat ay ipapractice natin, unahin lagi natin ang Panginoon. Amen. Practice lang yan. Ano man mayroon ka, huwag mo kalimutan ang Diyos. Amin mo ba? Yan yung totoo. Binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng lakas. Nung hindi tayo manampalataya, may pakinabang na tayo. Hindi pa tayo manampalataya, may pakinabang. Wala. Ngayong mananampalataya na tayo, dapat mayroong pakinabang ang Diyos sa atin. Amin po ba? Amen. Mananampalataya ka na. Anak ka na ng Diyos. Nasa iyo na lahat ang pribilehiyo. Ginawa kang anak ng Diyos. Ginawa kang mananampalataya. Anong purpose? Para mapakinabangan ka ng Panginoon. Kasi nung hindi tayo mananampalataya, wala naman sa pakinabang sa atin eh.
puro bisyo, puro kalayawan, puro pansarili. Yung ginagawa natin nung hindi pa tayo manampalataya. Wala tayong pakialam sa Diyos. Puro pamilya lang iniisip natin. Sino ba nagbigay ng buhay natin? Ang Diyos. Sino ba nagbigay ng pamilya natin? Ang Diyos. Dapat alalahanin mo lagi siya. Amin po ba? Kaya ang totoong lingkod ng Diyos, yung kanyang preaching, nakapokus lagi sa Diyos. Ang Diyos lagi ang pinangarangalan. Ang Diyos lagi ang niluluwalhati. Kaya pag nakapakinig kayo ng taong gumagabot ng sakit, pagagalingin kita. Palalakarin kita. Hindi yan sa Diyos. Puro siya, puro siya. Pagagalingin kita, palalakarin kita. Puro siya. Hindi yan sa Diyos. Ang totoong sa Diyos, itinuturo lagi ang Panginoon. Ina-address lagi sa Diyos ang lahat. Amen? Naka-address lagi lahat sa Panginoon. Wala siyang karangalan, wala siyang nagagawa, wala siyang may pagmalaki, maliban ang Panginoon lamang ang ipagmalaki niya sa kanyang buhay. Amin po ba? Lahat tayo, kahit maging magaling ka pa sa maestro mo, walang problema, walang kaso, huwag ka lang maging palalo, huwag ka lang magmataas, kasi lahat ng mayroon ka, mayroon ako, galing sa Diyos. Bigay ng Diyos sa atin. Kaya, may pagmalaki ba tayo? Wala. Kasi lahat ng mayroon tayo, galing sa Panginoon, pahiram lang sa atin para gamitin sa paglilingkod sa Kanya. Pahiram lang. Para gamitin sa paglilingkod sa Kanya. Tayo po ay tumayo, tayo awit sa Panginoon. Huwag niyong kalimutan na unahin lagi natin ang Panginoon. At ang kabuuan ng mensahe, kung aralin natin. Si Elias ang kinatawan ng Diyos sa bansang Israel noong kapanahon na niya. Si Eliseo ganun din. Si Pablo ganun din. Yung kinatawan sa Thessalonica, sa Episo, sa lahat ng simbahan kanyang itinayo. Siya ang kinatawan ng Diyos. Siya ang sentro ng Diyos. Kaya sa kanila lahat ibinubuhos ng Lord yung kanyang salita at pagpapala. At pinapalawak ito ng Panginoon sa mga tao. Binibigay ito ng Lord sa mga tao. Yung pagpapala at blessing ng Diyos dumadaan sa lingkod niya. Para lalong makilala ng mga tao ang Panginoon. Ang lahat na nagbigay sa kanila ay ginantimparaan ng Panginoon. Mahalaga na malaman natin na may Elias, Eliseo, Pablo. May pastor na naging kinatawan ng Diyos para magturo sa atin, magpalakas sa atin, magpala sa atin. Lahat ng pagpapala ng Diyos, pwede naman niya itong erikta. Bakit gumagamit pa siya ng Moises? Bakit pa gumagamit siya ng Elias? Bakit pa siya gumagamit ng Eliseo? Bakit pa siya gagamit ng David? Bakit pa siya gumamit ng Pablo? Kasi mahalaga ang kinatawan. Pwede niya erikta ito sa tao. Bakit gumamit pa siya ng mga tao na kailangan mamuno sa kanyang bayan? Para magkaroon ng kaayusan sa kanyang bayan. Kaya may namumuno para magkaroon ng kaayusan.
dito ay dinadaan ng Panginoon ang kanyang kalooban. Yung kinatawan nito, ito yung bibig ng Panginoon. Ito yung kamay ng Diyos. Kaya hindi ka magkamali pag minahal mo ang lingkod ng Diyos. Hindi ka magkamali pag nagtanim ka sa mga lingkod ng Diyos. Hindi ka magkulang. Dahil nagtanim ka sa tamang pagtatabnan. Sa lugar na magandang lupa ang iyong itinanim. Na baling araw, kapag hindi ka sumuko, aani ka. Lahat ng tapat sa Diyos, lahat ng totoo sa Diyos, maging tapat kayo at magpakatotoo kayo. At isang araw, tayong lahat susulit sa Panginoon, haharap sa Panginoon. Nakakatakot mga kapatid, na tumagal ka sa simbahan, 3 taon, 4 na taon, 5 taon, 10 taon, tapos hindi ka naging totoo, hindi ka naging tapat. Lahat tayo ay mamamatay. Isa lang ang buhay natin. Pagkatapos ito, naharap tayo sa ating Panginoon. At magsusulit sa lahat ng ating ginawa. Kaya gawin mo na yung the best. Huwag mo kalimutan yung paalala ko sa'yo. Buksan mo yung pandinig. Ipapasok sa iyong puso ang mga salita ng Diyos na nakasik sa'yo. Ang mensahe ng Diyos na nakasik sa'yo. Sa iyong puso. Ipanatili mo sa iyong puso. Panghawakan mo ang pananampalataya. Panghawakan mo ang kaligtasan. Panghawakan mo yung buhay na walang hanggan na bigay sa iyo ng Panginoon. Manatili ka sa Kanya. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, naway panatiling walang kapitasan ang buo ninyong katawan, espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 15 verse 16, magpakabanal kayo kasi ang Diyos at tumawag sa atin banal. Lalong ilipat, ikaw ang hinahanap ko. Sa pagsubok ay kasama ka, habang buhay di mag-isa. Lahat ng hangarin ika'y pupurihin. Ikaw lang ang walang iba. Yes! Hallelujah! 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 Ikaw ay dakila, alam ko na lahat iyong Hindi ko pagkinos ng kapangyarihan ng Diyos sa aming kalagitnaan. Di mo ko Hindi ko ang kagalakan ng Espiritu ng Diyos. Hindi ko ang kagalingan ng kalayaan. Diyos ko ay Hindi ko ang power ng worship. ikaw ang Hindi ko ang deliverance buhay ko. sa matanda at bata. Ako'y payan Ang kalayaan. sa akin. Pagin sa mga kapitbahay namin. Alisin yung mga gapos ng masama. Sa mata, sa isip, sa puso. Sa pa. Alisin yung mga lampong nakatakip sa mata, isip at puso. Sa pagsubok
habang buhay di mag-isa. Lahat ng hangarin ika'y pupurihin. Ikaw lang alam ko na ikaw ay dakila. Alam ko na lahat ay iyong magagawa. Kailanman di mo ko iiwan. Kailanman tanging Diyos ko ay ikaw. Alam ko na ikaw ay dakila. Alam ko na lahat ay iyong magagawa. Kailanman di mo ko iiwan. Kailanman ang Diyos ko ay ikaw. Alam ko na ikaw ay dakila. Alam ko na lahat ay iyong magagawa. Kailanman di mo ko iiwan. Kailanman ang Diyos ko ay ikaw. Dalangin ko sa Diyos, ang lahat na nakikinig, lahat na nanonood, sa YouTube, sa Facebook, sa internet, sa Impapawit, Magagawa ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. di mo ko iiwan. Lalo na sa loob ng ministry, ang Lord promised miracle healing and deliverance. Hindi ko ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Dakila, alam ko na lahat ay iyong magagawa. Kailanman di mo ko Hindi ko ang deliverance. iiwan. Kailanman Alisin na, Panginoon, yung mga lambong sa mata, lambong sa isip, yung mga lambong sa puso, yung mga kasalanan, yung mga gapos sa kamay, sa paa, na hindi nakikita. magagawa. Kailanman di mo ko Yung mga gapos ng takot, pag-alinlangan, na wala ng panampalataya, tanging Diyos ko ay aking sinasaway sa pangalan ni Jesus. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Maging sa mga kabataan, yung mga takip sa mata, takip sa isip, takip sa tainga, out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Kailanman di mo ko iiwan. Kailanman tanging Diyos ko Yung mga pagkabulag sa spiritual. Alam ko na ikaw ay dakila. Alam ko na lahat ay iyong magagawa. Kailanman di mo ko iiwan. Kailanman tanging Diyos ko ay ikaw. Alam
dakila. Alam ko na lahat ay iyong magagawa. Kailan may di mo ko iiwan. Kailan may tanging Diyos ko ay ikaw. Yes, hallelujah. Hindi ko ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Bisa ng salita ng Diyos. Power ng prayer. Power ng worship. Hindi ko ang deliverance. Alisin yung takot. Alisin yung pag-alinlangan. Lahat ng mga kasalanan. Di mo ko Lambong sa mata. Lambong sa isip. Lambong sa tainga. Lambong sa puso. Tanging Diyos Lahat ng ko karamihan. ay ikaw. Mga nakikita. Hindi nakikita. Lahat ng gapos ni Satanas. Sa kamay sa paa na hindi nakikita ng tao. Dakila. Ay aking sinasaway. Alam ko na Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. In Jesus' name. may di mo ko iiwan. Pagpalain mo pa yun ang umagang ito. Diyos ko ay Buksan mo ang bawat panig. Buksan mo ang bawat mata, bawat isipan, bawat puso ng mga anak mo. Sa oras na ito, Panginoon, hindi ko na, i-open mo yung aming pandinig. I-open mo ang puso namin para sa mga salita mo. Pagpalain mo lahat sa tagapanood, tagapakinig natin. Dito sa loob at sa labas. Sa YouTube, sa Facebook, sa internet, sa iba po. Pagpalain mo, Panginoon. Magpagaling ka. Maghimala ka. Magmalaya ka. Sa lahat na may pagtiwala. Lahat ng mananampalataya. Tanggapin niyo ang kagalingan. I-receive niyo ang aking mga panalangin. Ikaw ay dakila. Ang sabi nga sa Marcos 11:24, Mateo 21:22. Ano man daw hiningi natin sa palang? Kung maniwala tayo, matatanggap at matatanggap natin. Tanggapin natin ang lahat ng pagpapala ng Diyos. Di mo ko Tanggapin natin yung kagalingan. Tanggapin natin yung mga himala. Tanggapin natin yung kalayaan. Tanggapin natin yung panampalataya sa ating mga puso. ay Lahat ng aking panalangin, i-receive nyo. Lahat ng panalangin ko, i-receive nyo. Lumapit tayo sa Panginoon at lalapit sa atin. Santiago, chapter 4, verse 8. Lahat ng lumalapit sa Panginoon. Lahat ng aking panalangin, i-receive nyo. magagawa. Dahil ang Diyos ay kumikilos kahit malayo ka. Kaya kang abutin ng Panginoon. Kahit ikaw ay nasa Amerika, kahit ikaw ay nasa Japan, kaya kang abutin ng Panginoon. Kahit saan bansa ka, kaya kang abutin ng Panginoon. Walang malayo sa Diyos. Lahat ay malapit sa Kanya. Diyos ko ay ikaw. Basta't i-receive nyo ang panalangin ko. Lahat ng sasabihin ko, i-receive nyo. At paniwalaan nyo sa inyong mga puso na ito'y matatanggap, ma-receive, receive it, receive it. I-claim nyo ang lahat ng pangako ng Diyos sa inyong mga puso. At paniwalaan na ito'y mapasa inyo. I-receive natin yung kagalingan, i-receive natin ang healing. Miracle! Deliverance! Yung panampalataya, i-receive natin, ilagay sa puso natin. Yung pagpapala ng Diyos, i-receive natin. Receive, receive. Ang Holy Spirit, i-receive natin. I-receive natin ang Holy Spirit sa ating mga puso. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa, i-receive natin. Kailan Yung kaligtasan ng kaluluwa ng ating pamilya, i-receive natin. Yung pagpapala ng Diyos, i-receive natin. Ang pagpapala at kasagalaan ng Diyos, i-receive natin. Receive, receive, receive. Receive it, receive it. I-claim natin yung kasagalaan ng Diyos.
receive. Kailanman I-claim natin. tanging Diyos ko ay Yung kalakasan ng Panginoon, i-receive natin. I-receive natin sa pamilya natin. na ikaw Yung buhay na walang hanggan, i-receive natin. alam Yung proteksyon ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya, i-receive natin na may pananalig. I-receive natin na may pananalig. Yung kapangyarihan ng Diyos, i-receive natin. Receive anointing. Receive. kailanman Receive natin ang anointing ng tanging yung Diyos power ko ng ay i-receive natin. Receive. ko na Paniwalaan mo, receive. Holy Spirit, receive fire. Receive fire. Receive. Holy Spirit, receive. In Jesus' name. Di mo ko iwan kailanman tanging Diyos ko ay I-receive natin yung power ng Lord. Receive it. Receive. dakila I-claim natin yung mga pangako ng Diyos na kayamanan, kalakasan. I-receive natin yung mga pangako ng Diyos. Kay Abraham, kay Isaac at Jacob. Deuteronomio, chapter 8, yung kayamanan, yung kalakasan, yung kakayanan. Galatians chapter 3, verse 29. Kung kayo kay Kristo, kayo mga anak ng Abraham at tagapagmana ng pangako ng Diyos. Receive. I-receive natin na may panampalataya. Itakwil natin yung kahirapan. Takwil niyo yung kahirapan. Itakwil niyo yung kasalanan. At i-receive niyo yung mga pangako ng Diyos. I-receive natin sa ating mga puso. Paniwalaan natin sa ating mga puso. Thank you, Lord. Di mo ko Salamat po, Ama. Sa kabutihan mo sa araw na ito. Patuloy mo kaming puspusin ng Espiritu mo. Patuloy mo kaming puspusin ng kagalakan. I-receive natin ang Espiritu. I-receive natin yung kagalakan. I-receive natin yung kapayapaan sa ating mga puso. Receive. Kagalakan, kapayapaan sa ating puso. I-receive natin ang kagalingan. Kalakasan, Di mo ko himala, alayan. iwan Huwag tayong magsawa. kailanman Receive. Claim it. No. In Jesus' name. ko na Purihin ka, O Diyos. Ama kita. at ayong magagawa. Buksan mo yung aming mata. Isip at puso. Salamat po, Diyos, sa mga ito. Sa pagtugon mo na aming panalangin. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa kalakasan. Salamat sa mga pagbalang sa aming mga buhay. Salamat po. Pinabalik namin sa iyo ang mataas sa papuri, mataas sa pagsampa, mataas sa pagluwalhati. Sa tanging pangalan ni Jesus. Sa tanging pangalan ni Jesus. Aming Panginoon, aming tagapagligtas. Diyos ng aming buhay. Diyos ng aming buhay. In Jesus' name. Amen.